kung gusto pa nilang may matira pang konting respeto ang taong bayan, no, ang Pilipino sa House of Representatives. Because ako sa tingin ko, if they continue to do that, this will be the worst and the most, anong tawag to, nakakahiyang kongreso. Saan ka nakakita? Isang chairman ng committee tatanungin, boyfriend mo ba si Wesley? Para bang, bakit? Meron ka bang panukalang batas para sabihin na ano, pinagbabawal ang pagkakaroon ng boyfriend ng pangalan ng Wesley? Wala naman eh, di ba? Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Dito po sa naging mga pahayag na sa Senado, needed pa ba na lumitaw siya doon sa Kamara at may tuturing mo ba na case closed na itong mga ipinupukol? Sa kanya kasi ipinupukol palagi eh. Alam mo, hindi hihinto yung mga yan kasi iba naman ang objective nila. Their objective is never for legislative purposes. Kasi tingnan mo, yung quadruple committee o kung quadcom, ang dami nang tawag dyan, may wadcom to wadcom, no? Pero ang totoo niyan, quadruple committee, apat na committee yan, nagsama-sama. Tinitingnan ko, from all the literatures available, wala silang in aid of legislation. And you cannot conduct a business on a public hearing tapos sasabihin mo in aid of legislation eh wala ka namang proposed bill na tinitingnan. Oh, di ba? Saksak sinagol na sila, sa Bisaya pa ba? At saka beside, no? Kung talagang may konting kahiyang pang natitira after all the troubles, itong skandalo na nangyari the last 2 days, no? Diyan sa mababang kapulungan. They should already disband. Kung gusto pa nilang may matira pang konting respeto ang taong bayan, no, ang Pilipino sa House of Representatives. Because ako sa tingin ko, if they continue to do that, this will be the worst and the most, anong tawag to, nakakahiyang kongreso. Alam mo ako, 5 years old pa lang sinasama na ako ng tatay ko doon sa old, yung ano ngayon, yung executive house dyan sa may Manila, yung dating kongreso. Talagang pag nakinig ka sa mga congressman noon, tsaka mga senador, talagang kapita-pitagan, karespe-respeto. Sa ngayon, wala. Pasensya na po, pero ako bilang magiging tapat ako, wala pong karespe-respetong natitira ngayon sa akin, sa mga mambabatas. Ang dami kong kaibigan dyan, no? Marami pa akong inaanak sa kasal, pero sayang eh. Sinasayang lang pagkakataon. Ngayon, kung gusto na makabawi, tapusin na nila yan. Dahil wala naman talaga silang nabisto na lahat yung kalokohan nila. Lahat na lang, no? Saan ka na makakakita? Anong in aid of legislative? Alimbawa na lang, para hindi nila sabihin, parang paano mo sasabihin may katuturan yung Saan ka nakakita? Isang chairman ng committee tatanungin, boyfriend mo ba si Wesley? Para bang, bakit? Meron ka bang panukalang batas para sabihin na pinagbabawal ang pagkakaroon ng boyfriend ng pangalan ng Wesley? Wala naman eh, di ba? Oh. Ang dami diyan eh. Ngayon, kung gusto nila talaga maging tapat, palitan nila, ang imbestigahan nila lahat ng flood control project na ngayon, pati litrato lumalabas. Walang puro tambak lang, walang semento, walang kabilya. Yun, kung talagang totohanan sila. Pero tsaka ka nakakita, magtatanong lang pag ang sagot hindi ayon doon sa gusto nila, ipapakontempt nila. Anong klaseng kagaguhan yun, di ba? Oh. Opo. Kayo rin po ba ay nagtataka bakit doon sa mga sinasabing mga involved sa illegal na droga na naging casualty sa war on drugs, yung nabibigyan ng pansin, bakit walang effort din sila para mabalanse doon naman sa epekto ng illegal na droga na for sure, hindi lang daan-libo, hindi lang daan-libo, milyon-milyon na mga buhay, mga kabataan at pamilya ang sinira nito. At kaakibat pa nito yung mga krimen na involve ang drugs, karumal-dumal na klase ng krimen. Bakit wala din silang effort na mapakinggan din natin yung kanilang mga sentimiento? Kasi wala naman talaga silang intensyon eh. Kaya kita mo, ang una nilang pinapunta, yung mga drug lord, yung mga mamamatay tao. Oh.
mga kriminal, no? O notorious criminal. Yun ang pinaharap nila. Nakabilanggo, pinaharap. Unang-una, ano yan, kung tutusin mo, wala na talagang ano yan, walang katuturan yan. Pangalawa, drug lord. Oh. Pinatunayan na yan ng mga authorities, Kerwin. Tapos si Mabilog nagtago. Sasabihin nila, kaya lumabas dahil natakot. Ay, ba't ka magtatago kung wala kang kasalanan? Di ba? Oh. Pangalawa, kung may kaso siya, anong nangyari sa kaso? O nasaan yung driver nung doon sa Alitagtag? Ang dami eh. Walang kaya ako, iniisip ko talaga, itong mga tao ito, walang intensyon na malaman na iswalot, kundi gusto lang talaga siraan si Mr. Duterte, Opo. siraan si Vice President. Yun na lang sa CIF yung Confidential Intelligence Fund. Sinabi na ng COA, walang problema. Certified na yan ng COA. Ano pa itatanong mo? Pangalawa, kung meron silang dapat sinumon dyan, sinabina, para magpaliwanag doon sa 125 million, it should be President Marcos. Si Bongbong. Kasi sa kanya yun eh. May ano na nga eh, may violation na nga doon sa Constitution yan eh. At saka decision na yun ng Supreme Court. You cannot, mali yung paglilipat ng pondo. Diba? Pag tinignan mo yung desisyon ng DAP, no? DAP, tsaka yung sa PDAP, walang pinagkalayo yan. No? Hindi mo pwedeng i-juggle yung pondo. Pondo yan ni Marcos. So, dapat si Marcos ang magpaliwanag dyan sa Kongreso. Bakit niya binigay yung 125? Di ba? Kasi pinainan si Inday si Vice President eh. Ang problema nila, yung pinainan nila, matalino eh. Di ginawa niya tanan. Sige. Gusto niyo 11 days? Ipapa-obligate ko yan para magamit lahat yung pondong yan. Certified lahat. Ano sabi ng COA? Wala pong mali. Ngayon pinipilit nila may mali. Bakit? Mas marunong pa kayo sa COA. Mag-resign kayo dyan, mag-apply kayo sa COA, baka matanggap kayo. Ganun lang yun. Opo.